Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig maglabak-labak na tao with evidence. Naku po! Naku! Si BBM. I don't know kung napahiya, umiyak, humagulgol, o nagwala. Kasi kabibig, si BBM inabandona. Oh, abandon shipment. Inabandona na si BBM. Yun ang interpretasyon ng maraming Pilipino kasi nag-Thanksgiving party ang alyansa ni BBM. Kahit alam nilang laglag sila ba. Inamin naman ni Toby Tiang kung talagang hindi makapenetrate ang alyansa sa Mindanao. Yun ang rason, lalo na ang impeachment ni BP Sara. Nagpa-Thanksgiving party sila. Pero alam nyo ba, nga. Bakit? Si Lito Lapid lang dumating. Si Lito Lapid lang ang dumating, kabibig. O sa lahat ng senador ba, even nanalo or hindi nanalo, si Lito Lapid lang dumating. Nasaan na ba yung sidekick ni BBM na si Abalos? Hindi, makaya-kaya na natalo siya. Kahit si Vice Ganda pa ang inendorso sa kanya. Kahit si Mama Lenlen pa, kahit nagpatulong pa siya ng kakamping, talo talaga si Abalos. Pero itong si Lito Lapid, hindi naman natin visible kung anong ginawa niya. Very confident, pumunta sa Thanksgiving party at ano kayang reaction ni BBM ba? Na yung tinulungan niya na manalo, umaten siya sa mga kampanya, pero hindi sinipot. Ano kaya ang rason, no? Kung bakit hindi sinipot ng Alyansa Senators and Thanksgiving party na BBM? So ito kabibig, manood tayo ng isang video ba na pinag-uusapan dito ang Alyansa Party. Alyansa pa more. Abandon the ship pa more. Ito kabibig, manood tayo from Robin Showbiz. Ito na. Pala ng Alyansa Victory Party sila BBM at ang Alyansa Slate na bawat pangalan ng mga senador na In fairness ha, tumakbo na itema pa sa Ano? iba't ibang Mayroon uri pong mga ng alak. pangalan Ngunit na kagulat-gulat na hindi sinipot si BBM ng ito, Binhor Abalos, hindi sumipot. Abe Binay, laglag, hindi sumipot. Pia Cayetano, Panfilo Lacson, Camille Villar, Manny Pacquiao, Bong Revilla, Tito Soto, Francis Tol Tolentino, Erwin Tulfo, hindi sumipot. Attendance checking to ha. Kung talagang kung talagang solid ang alyansa, kahit nanalo or matalo, ba't sana nandun? Halata talaga hindi sila solid. Halata talaga na either ginamit lang si BBM para manalo sila or either ginamit sila ni BBM. Either of the two story lang talaga. Ginamit or gumamit. Mahilig gumamit. Ganon. Lito Lapid lang ang pumunta ka bibig. Attendance check, only Lito Lapid. Masakit naman yun. Parang abandon ship. Baka ramdam nila ba, nako, kung tatakbo ako after na aking term, kailangan doon ako didikit sa malakas na politika o politiko. Ramdam nila na kung tatakbo sila ulit after their term, wala silang makukuha na boto sa Mindanao. Sayang din yon. So, pag isipan nila, saan ako pupunta? Kay BBM na malalaos? Malalaos yan si BBM, Oo. At after na kanyang termino, baka hindi na yan relevant. Or doon ako kay VP Sara na posibleng maging 2028 president. Diba? Doon ako pupunta. Safe na safe doon. Posible pa akong manalo. Diba? Mindset ba? Mindset. Diba? kanyang mga senatoriables. Maliban kay Lito Lapid, mukhang laglagan na ito to the max. Hindi ba't nakakahiya si BBM even in his so-called Thanksgiving bash with his alyansa, hindi siya sinipot ng kanyang mga nakasama except kay Lito Lapid. On the other hand, si Pierre RD na ni minsan hindi na silayin ng ating mga kababayan ay ito ito yung Duterte walk or march sa ICC
Oo nga, tama, hindi na sila yan si Duterte, pero maraming sumipot. Hindi ito mga politiko ha, kundi mga OFW na naniniwala na si Pangulong Duterte ay inosente. Araw-araw dinadalaw, sinusuportahan at pinaglalaban kahit saan pa man, kahit na pagdating sa The Hague, Netherlands. Correct. Ano kaya ang dahilan bakit hindi sumipot ang alyansa slate ni BBM maliban kay Lito Lapid? Narito ang dahilan. Sigurado ako yari ka sa asawa mo. Yun pala, may pangabibig ha. Yun pala mga kabibig. Yun natin kung ano ang dahilan mga kabibig ha. Kung bakit nagkaganon, kung bakit parang iniwan. Iniwan talaga yun. Oy, ramdam ko talaga iniwan. Ito pala ang dahilan mga kabibig. Mga tagay ng talunan. The cocktail menu na naiwan sa rehistro. Ito na siguro ang pinakamasayang menu na hindi nila binasa bago i-print. Sa Thanksgiving ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, inihain ang listahan ng mga cocktails na ipinangalan sa kanilang Senate slate. Problema lang, may mga pangalan dito na nilampaso ng boto at hindi na sumipot sa party. Ang totoo nga, si Supremo lang ang mga nanalo ang dumalo sa pagtitipon. Ang mas nakakatawa, hindi man lang naisip i-revise ang listahan. At teka, nasaan si Amy Marcos, ang endorse ni Inday Sara? Malinaw, kahit sa cocktails, may gulo ang alyansa. Tara, basahin natin ang mga inuming may tamang-tama pero maling timing. Ito pala mga kabibig. Ito yung mga cocktails nila. Number 1, Benhurricane. Parang bagyo. Hindi naman dumaan sa radar. Oo. I-share ko sa inyo kabibig. I-share ko sa inyo para makita yun naman ba mabasa natin. Benhurricane. Parang bagyo ng pangalan. Ito kabibig. Wait muna kami. Search natin na. Ito pala yun. Benhurricane. Parang bagyong di naman dumaan sa radar. Maingay sa simula pero biglang nalaos. Malakas ang tama sa umpisa pero hangover agad sa bilang ng boto. Lasang count muna bago press con. Cosmopolitan Binay. Klasikong social-socialan pero lasang lumang dynasty na pinilit ipainom ulit. Pa-smooth sa presentation pero after 2 sips, parang gusto mo nalang umuwi sa Taguig. May aftertaste ng city identity crisis. Bong Island Iced Tea, Revilla. Overacting ang tamis, pero walang tunay na sipa. Lasang papogi habang naglilipsing ng budots. May kasama pang pork-flavored syrup, pero wag kang mag-alala, di pa raw final ang resibo. After that, punta tayo sa Pia. Matapang Pia Colada. Matapang pero balance, parang combi ng beach vibes at Senate hearing. May legal kick na may masamang protein shake energy. May kasamang protein shake energy. Inumin ng mga titang ready makipagsabayan kay Inday. Pwede basta wag lang lagyan ng Cayetano Complex. The Pink Martini, Lacson. Straight, walang halong kalokohan. Inumin ng mga gusto ng mga audit habang umiinom. Di man exciting pero matatag kapag may anomalyang naamoy. Bantay budget in a glass. Timplang para sa mga nagmo-monitor ng pork insertions habang nag-cheers. Ito, Blue Supremo, lapid. Tahimik, steady, pero parang laging may iniisip. Inumin ng mga di na nagtatanong kung bakit siya nandun, sanay na kasi. Lasang classic action star, walang subtitles. Parang alak na palaging present kahit walang order. Ala, grabe naman sila, no? Grabe, ito yung mga ito yung mga sinasabi. Manny Pacquiao. Yung Manny's knockout punch. Oy. Matamis, moralistic, at may kasamang sermon. Akala mo winning formula, yun pala, pang preaching lang, hindi pang senado. Lasang choosing one na hindi pinili ang taong bayan, boom, knockout. Kay Soto, Mojito Soto. Nostalgic ang timpla, parang lumang kanta sa video kay kilala mo pa rin, kahit gas-gas na. Best serve sa reunion ng Dapper Cats o kung gusto mo lang alalahanin sa panahong simple pa ang Senado. May kasamang throwback pero di na makabago. Gin Tonic Tolentino. Pinangakong pangmasa pero lasang pang kamay nilaan condo lunch. Pang fancy pero wala namang tama. Kapag tinungga mo, bigla ka lang marin ng reklamo, bakit nga ba siya tumakbo ulit?
Jean Bulag na pinasosyal walang saysay. Ala, ito, yun mga kabibig, yun mga ilang mga inumin daw. Inumin, grabe. Ay, naku, ano nangyari? Bakit hindi dumating? Pero in fairness ha, kumpara ko ha, sina VP Sara ba, nagpa-Thanksgiving sila? Anong ginawa nila? Nag-ano sila? Nagsimba. Inuna nila ang Panginoon. Itong Thanksgiving party ni Marcos, pasosyal, painom-inom, wala man lang nagsabi na, oy, magsimba tayo, di ba? Di ba? Ito sila VP Sara, nagpunta talaga sa sa simbahan. Oo. Nagpunta sila kasama sina Baste para manalangin at magpasalamat sa bagong biyaya, sa bagong pagkakataon na ang mga tao sa Davao ay inihalal sila. Ito yung maganda, inuna ang Panginoon. Di ba? O yan, At yan, inuna ang Panginoon. Andyan pa ang bishop ito, mga kabibig. Di ba? Yung iba kasi, mas inuna ang inom-inom kaysa Panginoon. Yun, kabibig. Di ba? So, yun ang ginawa na VP Sara. Sila, before having party or something, enjoy, mas inuna nila na magkaroon ng Thanksgiving Mass sa Carmelite Church sa Lanag, Davao City. Yun mga kabibig, yun ang maganda. Diba? Unahin mo ang Panginoon. Magpasalamat ka. Hindi yung magawa-gawa kayo ng mga cocktail sa mga natalo at nanalong mga senador, pero nakakasakit nyo. Dinulungan mo silang manalo, inabandon na ka. Hindi man lang sila pumunta kahit Thanksgiving party. Or baka hindi nila type yung Thanksgiving party. Baka may mga event din yung ibang mga senator ba? Diba? Sana baka magpa-Thanksgiving party si BBM sa Malacanang. Baka doon sila dadating. Itong Thanksgiving party ba nila sa mga vloggers ba to? Or sa mga supporters ni BBM o ano? Pero kahit ganun kasi itong mga taong itong na nagpa-Thanksgiving party, for example, ang mga vloggers or mga supporters, ito yung bumuto. Ito yung naghalal sa kanila. Pero kung may bitterness sa puso mo kasi natalo ka, natural hindi ka na lang pupunta. It means na hindi mo talaga sineryoso yung pagtakbo mo bilang senador. Kasi kung sineryoso mo, natalo ka man o nanalo, may invitation na Thanksgiving party, at may respeto ka sa mga taong tumulong sa'yo, talagang pupunta ka. Kahit may mga na-schedule ka na ng mga tao, for example, mga important matters. So panahon ng election, napaka-importante itong mga supporters na pwede mong i-cancel yung ibang schedule mo. Pero ngayong natalo ka, hindi mo na sila pupuntahan. Mas uunahin mo na yung ibang schedule kumpara sa kanila. So mas napaghalataan na talagang user ka. Talagang hindi mo galing sa puso yung serbisyo mo. Di ba mga kapiping? So, buti nga natalo ka. So, yun kapiping, ang nangyari na Thanksgiving party. Thanksgiving party ha, kumpara sa Thanksgiving Mass. Iba yun ha. Kina VP Sara, kina Pulong Duterte at mga anak ni Pulong Duterte, Thanksgiving Mass ang inuna. Sa grupo ni BBM, Thanksgiving party. Kita nyo na ha. Kita nyo na ang diferensya. Yung ibang mga basher, kung ikaw mapipiliin, saan kang pupunta? Thanksgiving Mass or Thanksgiving party? Anong unahin mo? Panginoon or inom-inom? So, yun na kabibig. Yun na ang ating latest lebak-lebak for today. Ano ang iyong opinion, reaction sa mga pangyayari na marami na ngayon ang nagising sa katotohanan. Sabi ng iba, yung hindi pumunta ng mga senador or yung mga talunan, baka napang-isipan nila na mali pala ang strategy natin. Sana doon lang tayo kay VP Sara. Sana sumama tayo kay Aimee. Ang galing ng strategiya ni Aimee at ni Camille Villar. Kung last few days,
na endorso ni BP Sara, pumasok sa banga. So yan kabibig, don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usapan. Bye everyone, see you next time.